Grace morning po sa bawat sa ating lahat. Sing this song, amen. Kay gandang umaga, pag ika'y kasama, nagpupuri sa Ama, nagpupuri sa Ama. Sige po, sabihin mo po sa katabi mo. O ano may kaya, siya'y aking nadarama na ikaw ang kasama, nagpupuri sa Kanya. Kay gandang umaga, pag ika'y kasama, nagpupuri sa Ama, nagpupuri sa Ama. O anong ligaya, siya'y aking nadarama na ikaw ang kasama, nagpupuri sa Kanya. Sabi mo sa Kanya, hanap, hanap ka palagi, pagkat ika'y sa aking pagpapalawagan, na makasama ka, magpuri sa Kanya, itataas ang ngalan Niya, na makasama ka, luwalhatiin Siya, karangalan ay tanging sa Kanya, na makasama ka, magpuri sa Kanya, itataas ang ngalan Niya, na makasama ka, luwalhatiin Siya, karangalan ay tanging sa Kanya. Hanap, hanap ka palagi, pagkat ika'y sa aking pagpapalawagan. Hanap, 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 hanap ka palagi, pagkat ika'y sa aking pagpapalawagan, na makasama ka, magpuri sa Kanya, itataas ang ngalan Niya, na makasama ka, luwalhatiin Siya, karangalan ay tanging sa Kanya, na makasama ka, na makasama ka, magpuri sa Kanya, itataas ang ngalan Niya, na
tanging sa Kanya. Karangalan ay tanging sa Kanya.
sa habang panahon, hindi ka nagbabago. mabago. Para sa mga pangako mo, walang gagawin. Sa habang panahon. Hallelujah. 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 Salamat po, aming Ama, sa isang magandang pagkakataon na naman ito na pinagkaloob mo sa amin, na kung saan ay sama-sama ka naming papurihan, sama-sama namin, O Diyos, ipahayag ang iyong kadakilaan sa aming mga buhay. Maraming salamat na maawit naming lagi ang katotohanan ito. Ikaw ay Diyos na hindi nagbabago. Ikaw ang siyang noon, ikaw ang siyang ngayon, at ikaw ang siyang magpakailanman. Maraming salamat po sapagkat tunay din nagbibigay sa amin, O Diyos, ng katatagan ng kalooban na alam namin ikaw ay hindi magbabago sa iyong pag-ibig, sa iyong pagkalinga, sa iyong pagmamahal, sa iyong katapatan. Tunay nga po, karapat-dapat ka papurihan at pasalamatan sapagkat ikaw ay Diyos na walang katulad sa lahat ng bagay. Kung kaya nga po, sa araw na ito maraming salamat sapagkat alam namin narinig mo ang tinig ng bawat isa na umaawit ng may pagpupuri at pasasalamat sa iyo. Maraming salamat po. Ikaw ang naglagay ng awit sa aming mga puso, Diyos. Awit ng pagpupuri, awit ng pasasalamat. At ikaw na aming Diyos at aming Ama, sa pangalan ng aming Panginoong Jesucristo, ay laging mabuti sa aming mga buhay. O Banal na Espiritu, tuloy ka nga pong pinasasalamatan namin sa pangunguna mo sa aming mga buhay. Thank you. Lagi mo pong nire-remind sa amin ang katotohanan ito, Diyos. Sa pangalan ng aming Panginoong Yesus. Amen. 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 Sabihin mong muli sa iyong katabi, masaya ako, nakita kita sa umagang ito. Yes. At hindi ka lamang nakita, kundi kasama pa. Amen. Ang ganda ng ating panimulang awit kanina, di ba? No? Yung makita ka lang talaga, makita lang yung presensya mo na pagpapala na. Amen. Isa ka ng pagpapala. Yung pagpunta mo pa lang dito, yung pagdalo mo pa lang dito ay isa ng malaking pagpapala. Amen. Yes. Yung kasama natin ng bawat isa, sama-sama tayong nagpupuri at dumadakila sa ating Diyos. Sabi mo sa iyong katabi, magandang buhay. Sabihin mo ulit sa iyong katabi, maganda ka palagi. Yes. Hallelujah. Siyempre, anak tayo ng Diyos. Amen. Kaya lagi tayong magaganda. Amen. Hindi lang sa paningin ng ating nanay. Amen. Sa paningin ng ating Diyos, lagi tayong maganda. Amen. At sa paningin ng bawat isa sa atin, lagi tayong maganda. Yes. Praise the Lord. Hallelujah. Okay? Sabi mo sa iyong katabi, handa na akong makinig. Yes. Okay. So, nung bata pa ako, parang kay tagal hintayin ng Pasko. Yung mga kaedad ko dito, yung mga kasenyor ko, makinig kayo.
Di ba nung mga bata pa tayo, parang kay tagal hintayin ng Pasko? Hmm? Kasi yung pagbata ka, kung nung kaming bata, hindi lang yung birthday namin ang hinihintay namin, kundi yung Pasko. Bakit? Kasi sa pagpasko, meron kaming bagong damit, meron kaming bagong sapatos, at magkikita kami ng aming mga ninong at ninang. Amen. Paramihan kami ng mapapaskuhan. Yes. Kaya, kung meron man kaming bagay na hinihintay nung mga bata pa kami, yung kapaskuhan. No? Pero ngayon, parang kay bilis ng panahon. Di ba? Dati, December lang ang hinihintay nating buwan. Ngayon, pag dumating na yung bear, ayan na. Sino na yung kumakanta? Ano nang pangalan niya? Oh, si Jose Marichan. Pag tungtong ng September 1st, maririnig mo na yung mga pamaskong awit. Maghaharana na si Jose Marichan. Oh. So, mas maaga ang selebrasyon ng Pasko ngayon. Amen. Noon talaga, December lang talaga. Yes. No? December 25. December 25. So, ang mabilis na lumalakad ang panahon, parang hinihila ang oras, at bibilang na lang tayo ng ilang tulog ay Pasko na. Diba? At sa isang OFW, hindi na rin nakakainip na hintayin yung kanilang pagbabakasyon. May kontrata silang 2 taon, 3 taon, maya-maya, nandito na sila. Oh, nandito ka na? Tapos na yung kontrata mo. Parang ganon ang laging bati natin sa kanila, di ba? No? Parang nung isang araw ka lang umalis. Ngayon, nandito ka na. Di ba? No? Malaking bagay din naman yung meron tayong social media. Yung ba yung tawag doon? Na madali na lang yung communication. Siguro, kaya yung parang napapadali, hindi natin nararamdaman lumilipas ang araw ng mabilis. No? Kasi, lagi mo rin naman siyang nakikita na parang nandito rin siya. No? Pero noon talaga, ang tagal ng 2 taon. Ang tagal-tagal hintayin ng 2 taon. No? Ako yung mga kapatid ko noon. Nagbibilang ako ng araw. Pag alam kong malapit na, bibilang na ako. Hoy, ilang tulog na lang. Kasi parang ang tagal talaga ng 2 taon, di ba? Oh? Yes. Yan. At kapag ang isang tao ay isinilang, uusad na yung oras patungo sa pagtanda. Amen? Di ba? Hindi ka naman isinilang tapos pabata ka pa. Pagkatapos mong isilang, ayun na, magbe-birthday ka na. Ngayon nga, tuwing buwan, sineselebrate yung mga birth month ng yung mga monthly, may monthly celebration yung mga sanggol, tulad ng aking grandkids. No? Ang Maray Liz, yan. Monthly yan, nagse-celebrate yan. Which is maganda naman kasi nagte-thank you ka lagi sa buhay na kaloob ng Diyos. Amen. Kapag ang isang tao ay sinilang, uusad ng oras patungo sa pagtanda at pagkamatay. Amen. Yes? Yes? Oo. Gustuin mo mat at hindi. Amen. Darating yun. Amen. No? Ngunit sa gitna nito ay may oras pa rin na ibinigay ang Diyos kung paano gugugulin ang buhay na kaloob niya. Amen. Yes. Sinilang ka, siyempre, tumatanda ka, lumalaki ka, nag-grow ka, in between ng life and death, meron kang buhay. May oras na binigay ang Diyos sa'yo, sa atin. Amen. No? Sabi lahat tayo ay may 24 hours na ibinigay ang Diyos. Di ba? Kaya walang lugi. 24 hours ang meron tayo. Pare-parehas. Pero ang haba ng oras upang mabuhay ay hindi pare-pareho. Yes. Huh? At kung paano natin ito gamitin ay nasa ating pagpapasya. Kung paano natin gamitin ang oras na kaloob ng Diyos sa buhay natin ay nasa ating pagpapasya.
at isang matalinong kaisipan na ating maisip o mapagtanto, ma-realize na ang buhay ay maiksi lamang. Di ba? Upang makita natin ang kahalagahan nito, pagyamanin at hindi masayang o sayangin. Kasi kung minsan mas magandang ang isipin maiksi lang ang buhay, kahit mahaba ang buhay na kaloob ng Diyos sa atin. Kasi pag mahaba yung buhay, parang, pwede ko pang gawin ito. Next time na yon, di ba? Meron ganun, di ba? Yung mga bagay na dapat mo sanang gawin ngayon, ipagpapabukas mo pa kasi mahaba pa naman ang panahon, di ba? Tsaka na lang, di ba? No? Gamitin ng may katalinuhan ang lahat ng oras na meron tayo sapagkat ang oras o panahon na nasayang ay hindi na may babalik pa. Sabihin mo, time is gold. Yes, time is gold. Ginto ang oras at ito'y maituturing na yaman. Ginto nga eh. Di ba? No? At kapakinabangan kung gagamitin ng tama. Kalooban ng Diyos na tayo ay mamuhay ng may kasiyahan, may kabuluhan, kapakipakinabang, at masulit ang ating mga araw kung hindi natin sasayangin ang oras na kaloob ng Diyos. Kung mabuti ang ating kalalagayan ngayon ay mas lalong bumuti. Amen. At kung hindi naman ay maging mabuti. Yes? Dito, ito halimbawa. Inalimbawa ko to kasi mas madali itong maintindihan. Magtaas ang lahat ng mag-aaral at kasalukuyang nag-aaral. Pwede bang magtaas ang kamay? Makita ko lahat yung mga kamay ng mga mag-aaral ngayon. Yes. Yes. Yung iba nakatapos na. Praise the Lord. Amen. Huh? May dalawang uri ng mag-aaral. May pumapasok lang sa paaralan, ngunit hindi totoong nag-aaral. Kontento na lang na masabing nag-aaral. Hindi seryoso. Walang plano o gustong marating. Minsan nagiging scapegoat lang ang pagpasok para magawa ang gustong gawin. Siyempre, malaya siya sa labas ng tahanan. Amen. Diba? At gawin din yung hindi niya at yung hindi niya rin gusto at hindi magawa rin yung hindi niya gusto. Sa bahay kasi pag nasa bahay ka, pwede kang utosang magluto, maglaba, maghugas ng pinggan, gawaing bahay. Amen. No? Ang tawag sa amin nung kapanahunan namin sa mga itong uri ng mag-aral, school bukol. Di ba meron school bukol? Merong ano ito sa TV, di ba? School bukol. Sabi nga ng lahat, hindi ako school bukol. Yung mga mag-aaral, At may pumapasok talaga na nag-aaral talaga. Amen. Dahil gustong talagang makatapos. Yes? Nagsusunog ng kilay, yun naman ang tawag sa kanila. Nagsusunog ng kilay. Bakit kaya nasusunog yung kilay nila? Siguro dahil naglalaan sila ng oras. Pag araw-araw, nag-review. Araw-araw, binabalikan yung kanilang pinag-aralan. Amen? No? Kasi yung iba, magre-review lang pagka may test. Pero yung talagang nag-aaral na sa school, pag-aaralan niya pa uli yung kanyang pinag-aralan. Amen! Kaya nasusunog tuloy yung kilay niya. Hindi bale sa panahon ngayon, hindi na problema ang kilay. Kilay is life. Pwedeng drawingan yan. Amen. Pumapasok at talagang nag-aaral dahil gusto talagang makatapos, nagsusunog ng kilay at naglalaan talaga ng panahong matuto. Dahil gustong may marating sa buhay. Alam niya ang kanyang prioridad. Bagamat hindi naman ito yung laging daan parang sang tao magtagumpay. Amen? Kasi kung maabilidad ka naman sa buhay,
hindi mo rin sinasayang yung oras mo noon. Amen? No? Pero, kasi kung pinag-aaral ka naman ng magulang mo, eh, di mag-aral ka. Amen? Isang magandang pagkakataon. No? Alam niya ang kanyang prioridad. Mabalad kayo kung pinag-aaral kayo ng inyong mga magulang. Ginagawa ang lahat upang masustentuhan ang lahat ng inyong pangangailangan. Sapagkat maraming anak gustong mag-aral, ngunit walang kakayanan ng magulang. Diba? O ayaw pag-aralin. Ako, ang tatay ko, natutuwa ako sa kanya. Bakit? Sabi niya sa akin, bago ako mag-asawa, fourth year high school ako noon, pag-aaralin daw niya ako ng secretary. Pero alam mo kung ilang edad na siya, 94 years old. Di ba? Pero kasi ako gusto ko nurse eh. Kasi daw matangkad noon kasi yung mga 5'3", 5'3 and a half, matatangkad na yun eh, nung panahon namin. Tapos sabi niya, madali daw makapasok ng secretary kasi pag secretary ka nun, sikat ka din, di ba? No? Malaki din ang sweldo ng secretary, di ba? No. Pero yun ang sabi sa akin, pag-aaraling ka, maging secretary ka. Pero sa loob-loob ko, gusto ko talaga maging nurse. Hindi natupad naman, amen. Naging nurse ako ng maraming mga bata. Amen. At maging yung unang ministry ko nung nandun pa kami sa dati, children's ministry pa rin. Di ba nurse din yun? At nagsimula, dito rin naman mula dun sa unang pangalan ng ministeryong ito, ganun pa rin naman, bata pa rin naman. Amen. No? Naging teacher din ako ng children's ministry. Amen. Yun yung unang ministry ko, children's. Linis ministry, children's ministry, music ministry, hanggang dalhin ako ng Diyos dito. Amen. Yes. No? Maraming anak gustong mag-aral ngunit walang kakayanan ng magulang o ayaw pag-aralin. Kudos sa lahat ng mga mag-aaral sa sariling sikap. Amen? Yung mga may mga pangarap talaga, magsisikap yan ng sarili nila. Amen? Mag-working student sila. Working student ang tawag sa kanila. Pinagsasabay ang trabaho at pag-aaral. Kahit mahirap at kadalasan sila ang totoong nagtatagumpay. Kung minsan, sa Facebook, makikita mo, janitor, naging abogado, at hindi lang siya nagtapos na basta-basta nagtapos. Minsan, magna cum laude, summa cum laude. Meron silang karangalang nagtapos. Amen! Isipin na lang natin kung anong ginawa nila. Nagsunog talaga sila ng kilay. Amen! Biruin mo kung halimbawa security guard ka, mag-aaral ka pa, anong oras na lang ilang oras na lang ang itutulog mo. Amen? Pero, yun. Dahil nakapokus siya doon sa gusto niyang marating sa buhay, hindi niya sinayang ang bawat oras na mayroon siya. Amen. Pinagsasabay ang trabaho at pag-aaral kahit mahirap. At kadalasan sila ang totoong nagtatagumpay sapagkat nagsama ang diskarte at tiyaga makatapos lang. Natutunan nila na pahalagahan ang oras na meron sila at ginamit ng may katalinuhan. Wasted time is wasted opportunity. Di ba? Wasted time is wasted opportunity. Marami akong nakitang pamilya. Ito totoo talaga. Kamag-anak ko kasi ito. No? Mahirap sa simula, ngunit maginhawa ngayon. At natutuwa akong nakikita sila doon sa kanilang kalalagayan ngayon. Sayang na nga lamang at hindi ito nakita ng kanilang mga magulang. Merong malungkot na istorya yun eh. Pero hindi ko na sasabihin, amen. No?
merong malungkot na istorya yung pagkawala ng isang magulang nila. At yung pagkasunod din ng kanilang. Nauna ang nanay, sumunod ang tatay. Pero ano din, may pagitan din. No? Pero hindi nila nakita yung ginhawa ng kanilang mga anak ngayon. At yun din kapag nakikita kami, sabi ko kung sana makita kayo, kung nakita kayo ng magulang nyo ngayon, tuwang-tuwa sila sa inyo. Tuwang-tuwa sila sa inyo. Sabi naman nila, oo nga po, apo, sabi nila. Sayang lang, hindi na nila kami nakita at hindi namin na iparana sa kanila yung buhay na gusto naming paranas sana sa kanila. Yun lang. No? Bakit? Ano yung ginawa nila? Sabi ko nga, halos pare-pareha silang magkakapatid eh. No? Yung mga anak nila nakatapos lahat. Pag nag-ano nga sila sa Facebook, talagang natutuwa ako. Di ba nakaka-encourage yung ganun? Alam mo yung buhay nila noon? Ang laki ng pagbabago ng kanilang buhay ngayon. Amen? Lahat sila maginhawa, pati yung mga anak nila maginhawa. Makikita mo, nag-graduate na yung mga anak nila. No? Walang sinayang na oras, ginawa ng mga magulang ang dapat nilang gawin at gayon din ng mga anak. Meron silang teamwork. Meron silang teamwork, amen? Marahil itong mga anak nila, tinipon nila, kinento yung buhay nila, di ba? Na yung buhay nila noon, maaring hindi nila maranasan. Amen. So yung ganun nga, pinag-aral ang kanilang mga anak at nag-aral namang mabuti hanggat makatapos. At guminhawa ang mga anak, guminhawa din ang magulang. Amen. Mga mag-aaral, pag maginhawa kayo, giginhawa kayo, maginhawa din ang magulang nyo. Hindi dahil bibigyan nyo sila. Amen. Yes, hindi dahil sa meron kayong ibibigay sa kanila, hindi. Kasi kung minsan, yun ang mindset ng iba. O kaya mo lang kami, meron kasing mga ungrateful. Na kaya mo lang kami pinag-aral kasi gusto mo pagdating ng araw, alagaan ka namin, bigyan ka namin. No. Meron sigurong ilan. Pero wala dito niyan. Amen. Walang ganun dito sa Hope. Ang meron dito yung mga magulang na gustong makita ang kanilang mga anak na sa mabuting kalalagayan, period. At ang sasabihin lang nila, para sa'yo at sa pamilya mo. Amen. Kasi alam ng magulang, hindi na silang priority eh. Di ba? Pero masaya na ang magulang pag nagampanan niya yung kanyang tungkulin. Amen. Yun ang isinasaya ng isang magulang. Makita ang anak na maginhawa. Amen. Yes. At mangyayari yun, kalooban ng Diyos. Just align yourself. Yung ambition mo, yung pangarap mo, i-align mo sa kung anong sinasabi ng Diyos. Amen. Guminhawa ang mga anak, guminhawa din ang mga magulang. May kasabihang di baling maunang hirap, ginhawa naman bukas. Di ba? Kung unahin ng sarap, kasunod nito ay hirap. Di ba? Magpakaligaya ka ngayon. Kung ikaw ay mag-aral, magsayang ka ng oras mo sa mga bagay na hindi naman makatutulong sa iyo at hindi makabubuti, o unahin mo yung mga pleasure, di ba? Pwede naman kasi, wag lang talagang yun ang maging priority. Di ba? No? Kaya nga sabi, gamitin ng oras ng may katalinuhan. Amen. Na hindi naman killjoy ka sa sarili mo, hindi ka na mag-enjoy, mag-pleasure. No, kasi yung iba, kung minsan, yun na yung nagiging priority. Amen. No? Pero kung alam mo ang prioridad mo talaga, at nanghahawakan ka doon, pwede kang magsaya. Pero pwede ka ding mag-aral na mabuti, di ba? Yes? O, pasensya na kayong mga estudyante, ha? Kasi yun ang magandang halimbawa lang na nakita ko. At sa mga magulang naman dito, amen, salamat sa Diyos. Sabagat alam ko, ang mga magulang dito, ginagawa ang lahat para sa kanilang kaibubuti ng kanilang mga anak. At sa mga magiging magulang pa, amen. No?
Di baling mauna ang hirap, ginhawa naman bukas. Una akong unahin ng sarap, kasunod nito ay hirap. Marami ding mga nagtatrabaho, nananatili na lang kung saan nagsimula sapagkat hindi na naglaan ng panahon upang umangat. Diba? Sa mga bagay na ginagawa, kahit papano na lang, pwede na. Hindi pinagbubuti, walang tiyaga, walang push para mag-excel o pagbutihin pa. Ibigay ang buong kaya at galing. Maraming hindi maabot o maranasan ng antas ng buhay na gusto ng Diyos para sa tao dahil maraming oras ang sinayang. Maraming magandang pagkakataon ang sinayang. May awit, panapanahon ang pagkakataon. Maibabalik pa ba ang kahapon? Diba? A wasted time is a wasted opportunity. Kaya ang tao ay nananatili sa hindi maayos na kalalagayan sapagkat ito ang kanyang pinili. Bagamat ang kalooban ng Diyos ay mahayag ang ganda, ang galing ng kanyang pagkalikha sa tao. Diba? Ikaw at ako ay isang obra maestra ng Diyos. Sabi mo sa iyong katabi, ikaw ay obra maestra ng Diyos. Pinagkalooban ng buhay at panahon upang tamasahin ang bawat oras ng buhay. Mabuhay ng kasiyasiya, kapakapanabang, produktibo. Ayon sa minabuti ng Diyos, the best life and the best you can be. Ngunit kailangan sadyain mo, kapatid. Sadyain natin, mga kapatid. Be intentional. Be intentional. Yung mabuting intensyon, tama yun eh. Meron kang mabuting intensyon, tama yun. Pero ano ang ikabubuti ng isang mabuting intensyon kung hindi na mo ito isasagawa? Amen? No? Good intention is right, but it will do no good kung hindi mo ito ihahakbang at sasadyain. Pinagkalooban ng Diyos ng tao ng lahat ng kanyang kailangan. Talento, amen? Kakayanan, amen? Kung saan ka magaling, galingan mo pa. Di ba? Kung ano yung masaya kang gawin, i-push mo. Di ba? Kasi kung ito yung bagay na gusto mong ginagawa, madali mong gawin, masaya kang gawin, mahal mong gawin, kaya push mo, amen? Huwag magsayang ng panahon, kundi samantalahin, make the most of it. No? Lahat tayo, kahit matanda ka na, yung kaloob ng Diyos, may kaloob ang Diyos sa atin. Amen. No? Pamilyar ba kayo sa salitang ubos-ubos biyaya, bukas na katunganga? Ito yung ugali ng mga taong inuubos ang oras at kita na hindi pinag-iisipan ng araw ng bukas. Gasta dito, gasta doon. Bili dito, bili doon. Kadalasan di naman talaga kailangan. Kasi nakita lang ng maganda. Amen. Pakipost nga yung video ni Pastor Ed Lapis. Manood nga muna tayo sandali ng video. Pause muna, nood mo tayo ng video. Ihinga muna ako malalim. Livelihood, love your life. Hindi yung ubos-ubos biyaya, bukas nakatunganga. That's why I always urge, especially mga young people from age 25 to 35, dapat may savings na kayo. Dapat nagsisimula na kayo mag-save. You could get mga financial plans, you could get insurances, but this is the age to save. Because when you're already 60, it's too late. Maliban na lang na malakas pa rin kayong kumita, exceptional yung career ninyo o yung kapalaran nyo sa buhay. When 70, kadalasan bumababa ng income mo kung may natira pa. Merong exemptions. Patuloy sila. After their dying day, they're prosperous and productive. Pero pag bata ka, samantalahin mo yan. Make the most. Hindi inuubos ang pera sa mga kabalbalan, sa mga kung ano-anong mga gadgets na 3 linggo lang luma na kasi may bago na naman. Kung matalino ka, kahit luma, di ba, may savings naman ako.
Kaysa ang ganda-ganda ng gadget mo, sa utang. Ang ganda-ganda ng gadget mo, tapos walang makain ng pamilya mo, tapos yung sapatos mo, may mga ilaw, may mga gulong. Anong mapapala mo doon? Dapat tumitino ka. When you're between this age, nagsisimula ka na dapat mag-save. Why? Kasi papalapit ka na sa tanghaling tapat ng buhay. If you're going to have a lifetime of 70 years, therefore 35 is your 12 noon. 36 years old, mga 12, 15 na yon ang buhay mo ng hapon. Pag 40 ka, mga 2:30 p.m. na yon, malapit ang lumubog ang araw mo nun. So, lampas na yung katanghaliang tapat mo para ka mag-save tulad nung aunt. Save early. Love your livelihood. Do not spend more than you earn. Mga simpleng bagay na kailangang ipaalala dahil inuuso yung mga credit card, ang dali-daling umutang. At ilulubog ka nila sa utang, 0 interest, babayaran na 6 na buwan, 12 months, pero hindi mo nahahalata, dami na yun ang dami, wala ka na maibayad. Tapos, kung gano'n sila ka-nice habang binibenta sa yung credit card, gano'n sila kalupit pag naniningil na. Pag nakabasa ka ng mga sulat ng mga naniningil, nananakot na yan. Mamaya may pumupunta na sa pinto mo mga nakamotorsiklo. No? Binabantayan ka doon kung lalabas ka ng bahay mo, hagis kang lambat. Dahil hindi ka nagbabayad. May mga panakot, pasama ng pasama ang language. Alam niyo yung mga nagpapautang na ganyan, nice lang sila habang client ka pa. Subukan mong pumalya ng pagbayad. Mawawalan ka na ng katahimikan, hindi ka na natitigilan. So, live within your means, like the ant, and produce a surplus. Produce more. On time. Then watch and discipline yourself. So napakalaga talaga nung oras, amen? No? At totoo nga naman, habang bata pa, amen. Pero huwag namang mawalan ng pag-asa yung mga may edad na. Kasi marami pa naman ding may edad na nagtagumpay sa kanilang katanghaliang tapat na edad at kahit mga seniors na, amen. As long na alam mong gamitin ang oras mo. Amen. Pero maganda yung tinuturo ni Pastor Ed, di ba? Yes, lalo na sa mga kabataan ngayon. Yes. Huwag mong sayangin yung kita mo. Amen. Yung pinagpagalan mo. Amen. No? So, di na kailangan paliwanag kasi maliwanag na eh. Yes. No? Masakit pakinggan. Pero minsan kailangang masaktan para maliwanagan. Sayang kasi ang oras na nilaan mo para kumita. Pero one time lang pala. Diba? Sabi nga, pag may sinusuksok, may idudukot. May idudukot, di ba? Yes. Ang turo ng tatay ko na naman. Habang maiksi ang kumot, mamaluktot. Yung tinuro ni Pastor Lapis, huwag kang gagastos na higit pa sa iyong kinita. Tinuro din ng tatay ko yun sa amin. Kung maiksi pa ang kumot, mamaluktot. Huwag kang gagastos na higit sa iyong kita. Pero doon sa credit card, mga kapatid, ako nagke-credit card ako eh. Magamit kami ng credit card. Pero hindi para yung, yung tawag doon? Swipe mo nang iswipe kung may gusto ka, no? Para lang sa mga basic needs namin. Kaya kami gumagamit ng credit card. At yung iba, kung meron man, ginagamit namin sa business. Amen. Hindi namin ginagamit yun na, meron kami nakita, swipe. No. Meron kami nakitang bagong swipe. Hindi ganon. Tamang paggamit lang. Amen. No? Tamang paggamit lang lahat. Tamang paggamit. Hindi kalooban ng Diyos magipit tayo. Kaya tinuruan tayong maging mabuting katiwala. Amen. No? At sabi nga ni Pastor Ed Rabbit, be like the ants. Maging katulad tayo ng langgam matalino. Amen. Ang mga langgam nga, wala tayong makitang leader nila eh. Diba? Ang makikita lang natin sa mga langgam, yung pag nagsasalubong sila, parang nag-uusap sila.
Parang sinasabi, o doon, no, maraming pagkain doon, no, marami tayong maiimbak na pagkain doon, no, ganun eh. Di ba makikita natin yung mga, merong pupunta sa kaliwa, meron naman papunta naman sa kanan, di ba, naggaganunan sila. Pero pagkikita mo sila, nag-uusap sila. Amen. Yes. No? At makikita mo naman talaga, pag tag-ulan, ano ka ng ants, yung bahay ng ants, makikita mo dahil pagkain. Yeah. Kaya kahit tulog-tulog lang sila, pag tagulan, okay na kasi may pagkain sila eh. Gusto niyo ba yung mga kapatid? Pagdating ng araw, kahit tulog-tulog ka na, kasi meron na. Di ba? Kasi alam mong ginamit kung ano yung meron ka. Amen. Dito naman, sino naman nakapanood ng movie na Rewind? Sino dito nakapanood ng Rewind? Ako, nung tinignan ko yung Rewind, naghanap ako sa YouTube, gusto kong mapanood kasi hindi ko talaga napanood ng buo yon. Pero talagang hindi ko makita yung buo. Hapyaw-hapyaw lang. Pero yung buod ng istorya, nakita ko. No? No? Ang ganda ng istorya. May matututunan na moral lesson at values. It's about family. Husband and wife. No? Ang nangyari dito, yung lalaki na promote. No? Meron siyang work na promote. Yung nakita ko lang dun sa mga mga pahapyaw kong napanood. Pero ang nakakalungkot, nawalan siya ng oras sa pamilya. Nawalan siya ng oras sa asawa at anak. At mas naging matimbang na ang trabaho kaysa pamilya niya. Mas maraming oras sa trabaho ang ginugugol niya. At pati yung ugali niya ng asawang lalaki nagbago. No? Kasi siyempre maraming trabaho, marahil stress, maintang ulo niya. Kasi yun yung nakita ko dun sa mga napanood ko eh. No? At sabi ng asawa, hindi na kita kilala. Naging mainitin ng ulo, mapunahin. Bakit hindi ko sinabi mapunah? Kasi napanood ko, punta sila sa party. Tapos, ginaganon ng babae yung damit niya. Yan ang susuot mo, sabi niya. Para ka namang pupunta ng patay, kanya yata. Tapos sabi ng babae, ito talagang susuot ko, sabi niya. Pamburol, sabi niya yata. No? No? Naging palalo at minsan meron pang nakitang video yung asawa niya. No? Na meron siyang kasamang ibang babae. Ganon yun, putol-putol kasi, kaya yun lang ang pwede kong i-share sa inyo. No? Pero may nangyari yata sa kanyang asawa, namatay. Namatay yata yung asawang babae. No? Hindi ko na alam ang kasunod nun eh. At doon siya natauhan. Doon niya nakita yung halaga ng asawa niya. No? Nagsisi pero wala nang rewind. Hindi ko alam kung panaginip lang yun o ano. Pero ganun ang nangyari, no? Yung asawa niya namatay at doon niya nakita yung kahalaga ng asawa niya. No. Nagsisi, sabi wala nang rewind. So ano yung lesson ng story? Ito yung nakita ko. Ang oras sa pamilya ay huwag pagpalit sa kahit sino o anong bagay. Ang pamilya mo ang katungkulan mong pasayahin. Kung magkakamali ka ng paglalaanan mo ng oras, sayang. Kung sinasabi mong mahal mo talaga ang pamilya mo, gawin mo na, now na. Amen. No. Ipakita mo, ipadama mo, yung nararamdaman talaga nila na mahalaga sila sa'yo. Diba? Paano mo mapaparamdam yung sa tao na mahal mo sila? Kasi nararamdaman nila, mahalaga sila sa'yo. Amen. Hindi kung kailan di mo na magawa at maipadama kasi huli na. Mahalin mo ng lubos-lubos ang pamilyang meron ka ngayon. Mahalin mo ng lubos-lubos ang asawa mong meron ka ngayon. At anak na meron ka ngayon. Kung may gusto kang gawin na makapagpapasaya sa kanila, ngayon na! Now na! Sabi ng lahat, now na. Yes. May confession ng isang ama ito, alam natin ito. Nabalita ito, trending ito eh. May confession ng isang ama na nawalan ng anak. Dahil sa mental issue
at sa masakit pang paraan ng kanyang pagkawala. Sabi niya, nung tatay kung may babalik ko lang ang panahon nung bata ang kanyang anak, mas pipiliin niyang laging makasama at nasa tabi niya ang kanyang anak, yung namatay. No? Kaysa anumang kasikatan at tagumpay meron siya ngayon. Kasi itong tatay na ito naging abala din sikat nga Diba? Kilala natin to, diba? Trending ito nung nakaraan. Naging abala siya sa pagtupad ng kanyang pangarap at naagaw nito ang oras para sa mga anak. Ngayon, ang sabi niya nga ngayon, siya yung humihingi ng oras sa mga anak niya. Pahingi naman ng oras niyo para makasama ako. Oh? yun naman yung confession niya ngayon sa kanyang mga anak. Gusto niyang bumawi. Amen. No? Ipinangako niya, babawi siya sa mga anak na kasama niya pa ngayon. Mga magulang samantalahin ang pagkabata ng mga anak. Yung mga magulang dito na may mga bata pang anak. Teach and nurture them. Samantalahin ang pagkabata ng mga anak. Teach and nurture them. Sa mga magagandang values. Upuan nyo sila. Turuan nyo sila. Amen. No? Ng mga mabubuting mga values. May kasabihan, parents should be the first teacher of their children. Teach, nasabi nga, ituro mo sa bata ang daan kanyang lalakaran, no? At kahit siya'y tumanda na, hindi niya ito makakalimutan. Negative, positive ito. At aplikado ito sa maraming paraan ng pamumuhay. No? Bata pa lang sila. Ako nung bata ko, inuupuan ako ng tatay ko, kinekwentuhan ako ng buhay niya. At marami akong values na natututunan sa kanya. Yun ang aming banding. Di ko pa alam na banding yun No? Nung bata pa ako. Magkasama kaming nagluluto niyan. Ang favorite naming iluluto ng pinakamasarap na sa amin, nilagang upo. Lalagyan namin ng bawang at paminta. Sabi ng tatay ko, pinatakapangan, mengasyas yung taba. Sabi niya, oo, tumigas na taba. Sabi niya, yung linggo yan, basta nagluluto kami yan ng favorite namin ng tatay ko. Siya ang favorite niya, galunggong, ayaw ko. Noon pero ngayon gusto ko na yon. Amen. Ang gusto ko lang na, isda, bangus, prito pa yan, ayaw kong may sabaw. Pero natuto akong kumain ng isda nung mapangasawa ko si Brother George. Kasi dun sa lugar nila, sariwa ang isda. Amen. Yes. Teach and nurture them with good values. May kasabihan, parents should be the first teacher of their children. Play with them, talk with them, and make the most of your time to bond with them. Amen. Pag malaki na yan, ayaw ka na niyang kasama. Di ba totoo dito, mga kids, mga teenager? Iba na ang gustong kasama niyan. Amen. Ayaw pa ngang magpahalik niyan ngayon Amen. No? Sa mga mag-asawahan, sabi, husband, if you make your wife feels like a queen, no? She will serve you like a king. Diba? Kapag ang asawang babae, feel niya talaga, love na love siya ng mister niya. Diba? No? Pagsisilbihan ka niyan. Yes. Noon, love na love ako ni Brother George Hindi pa siya mahihiyang sabihin, lagi sabihin, ay, mahal ko yan. Kahit in public, mahal ko yan. No? Pero alam ko naman, mahal niya pa din ako ngayon. Kaya lang, minsan Tom and Jerry kami. Pero ako, mahal ko talaga yan. And I will always love him. Bakit? Kasi, mahal mo lang talaga. Kahit di na siya macho. Kahit bunga, okay.
Okay. Patalastas lang yan, mga kapatid. No? Pero totoo yun. Kahit nainis ako dyan, mangingibabaw pa rin yung pagmamahal ko dyan. Amen! Kaya hindi ko maiwanan yan eh. Dinadala nga ako sa ibang bansa, ayoko eh. Totoo. Mga kapatid ko, kung hindi ko siya kasama, ayoko. At hindi ako pupunta kung siya lang ang iniisip ko pag nasa ibang lugar ako. Diba? Yan. Minsan, ano ko lang siya pag nainis ako. Iwan kita, sabi ko lang sa kanya yon. Diba? Kasi nainis lang ako, kaya ako nasabi yon. Pero sandali lang yun. Pag ako hindi ko may kibo, nag-iisip na rin ako nun. Mali yung ginawa ko, mali yung sinabi ko. Okay. Sabi, husband, if you make your wife feels like a queen, she will serve you like a king. Naramdaman ng bawat isa na mahal nyo ang isa't isa. Kaya kailangan mo siya. Hindi yung kailangan mo siya, kaya mahal mo siya. Iba yon, magkaiba yon, di ba? Yung sabihin kong, mahal kita at kailangan kita. Kasi mahal mo siya, kaya kailangan mo siya. Iba yung, kailangan kasi kita eh. Wala akong tagapagluto eh. Wala akong tagapaglaba, kaya mahal kita. Iba yun, di ba? Kailangan mahal mo siya, kaya mo siya kailangan mahal mo siya. No? Hindi mo siya mahal. Kaya mo siya mahal dahil kailangan mo siyang meron kang tagapagluto. Tama ba yun? Ang bawat isa ang pinakamahalagang tao sa'yo. Ang bawat isa ang pinakamahalagang tao sa'yo. Pag mag-asawa ka, hindi na yung magulang mo ang pinakamahalagang tao sa'yo. Ang asawa mo ang pinakamahalagang tao sa'yo. At lalong hindi ang iba. Amen. Ang asawa mo ang pinakamahalagang tao sa'yo. Sa mga anak ko, sinasabi ko sa kanila, hindi kami ang priority nila. Pag meron na kayong mga pamilya, hindi na kami ang priority nyo dapat. Ang asawa mo, ang priority mo at ang mga anak mo. Ang mga anak nyo. Don't take for granted ang iyong asawa. Never na take for granted mo ang iyong asawa. Amen. Hindi masama na magsumikap para sa pamilya, huwag ka lang papayag na mawalan ka ng oras sa kanila. Sapagkat ang trabaho mapapalitan pero hindi ang pamilya. Amen. Pagdating ng araw, lahat tayo ay magiging alaala na lang, mga kapatid. Diba? Nawa ay magandang alaala nung mga susunod pa sa atin. Diba? Kahit wala ka na, natuturuan mo pa rin sila dahil meron kang magandang alaalang naiwan sa kanila. Natutunan nilang magpahalaga ng pamilya kasi nakita nila. Amen. Nakita nilang mahalin yung asawa nila kasi nakita nila. Amen. Diba? Meron silang gagayahin. Amen. No? Mga magandang alaala. At kung meron man talaga dapat na bigyan ka ng oras, ay ito, maglaan ng oras na laging makasama ang pamilya, may okasyon man o wala. Yes, may gumawa kayo ng paraan, mga kapatid, na laging magkakasama kayo. Hindi kailangang mahal. Kami yung dinner namin, matatawa kayo. Kanya-kanyang dala ng pagkain. Amen. No? May kagalit ka ba? O nagalit sa'yo? Nasaktan ka? Nakapanakit ka? Ginawan ka ng hindi mabuti? Nakagawa ka ng hindi mabuti? Huwag mong sayangin ang oras mo na may inaalagaan kang hinanakit o galit.
Masakit talaga, lalo na sa mga taong pinaglaanan mo ng oras at atensyon. Tatalikuran ka, gagawan ka ng masama ng mga mahal mo sa buhay o maging ng iba. Mahirap, ngunit maaari mong pagpasyahan at piliin gawin ng tama. Sapagkat sa iyong gagawin, ikaw ang unang mapapalaya, ikaw ang unang mapagpapala, at maituturo mo kung ano ang tunay na pagmamahal sa mga taong nakasakit sa iyo. At kung ikaw naman ang nakagawa, hindi ka hinaan ng humingi ng tawad, sapagkat kapwa kayo mapapalaya. Kailan mo gagawin? Ngayon na. Now na. Ang pagtulong ay isang mabuting bagay. Lalo na kung may kakayanan ka at hindi naghihintay ng kapalit. Hindi nasasayang. Sapagkat ito'y kinalulugdan ng Diyos. Nagbibigay ng kasiyahan sa kanyang puso. Kung nasa kapangyarihan ng iyong kamay, ay huwag mo nang ipagpaliban pa. Nabasa ko ito sa Facebook. Be kind for no reason. Not because you will get something in return or deserve ito ng taong tutulungan mo. Kundi ito ay larawan kung sino ka. Amen. Yung pagiging kind mo, larawan ito ng pagiging sino ka. Diba? At magiging dahilan ka upang maniwala sila na may mabuti pa rin sa mundong itong ginagalawan natin. No? Samantalahin ang bawat pagkakataon at panahon na makagawa ng mabuti. Be kinder. Ito nabasa ko rin ito doon sa doon sa nakapangyaring may namatay. Be kinder, sabi. No? Be kinder. Mga kapatid, hindi man masuklian yung buting ating ginawa. Hindi yun ang mahalaga. Ang mahalaga, ginawa mo yun kung ito ang nagpapasaya sa iyong puso. Amen. Yes. At alam mo, ito yung nagpapasaya sa Diyos. Amen. Diba? Ang Diyos Ama ang halimbawa ng pagbibigay, ng pagiging mabait, ng pagiging mabuti. Oh. May awit, kailan pa ibibigay ang buhay mo't lakas sa Diyos na sa iyo ay lumikha at nagmahal. Kailan nga ba ang tamang panahon? Kailan nga ba ang tamang panahon? Kung may pinakamagandang oras at panahon, ito ay ngayon palagi. Amen. Alam mo bang kahit ang pinakamaliit na paglilingkod mo ay mahalaga sa Diyos? Ang buhay mo ay maaaring maging daluyan ng Diyos upang maganap ang kanyang kalooban. Minsan kay hirap magpasya. You are torn between two lovers. You are torn between two loves. Diba? Mahal mo ang Diyos, pero may mahal ka ding iba. Diba? Tao man yan, bagay man yan, na hindi mo mabitawan. Ang totoo, hindi mo naman dapat bitawan. Wala kang dapat bitawan. Amen. Mahal mo ang Diyos, mahal mo siya, mahal mo yung ibang mga bagay na ginagawa mo. Wala ka namang dapat talagang bitawan. Wala kang dapat piliin. Amen. Bakit? Ang totoo, hindi mo naman dapat bitawan. Alam mo lang kung sino ang uunahin. Amen. Diba? Hindi killjoy ang Diyos natin. Amen? Hindi killjoy ang Diyos natin. Gusto niya lagi kang masaya. Amen. Pero tinuturuan tayo ng Diyos na ang maging kasiyahan natin ay batay doon sa kanyang kalooban. Amen. No? Hindi killjoy ang Diyos. Hindi ba mahalaga kung hindi na
Kung hindi na pag-iiwanan ng Diyos habang ginagawa mo ang ibang mahalaga din sa'yo, di ba? Kung maglingkod ka ngayon na, amen! When Jesus is first, you will never be last. Hindi tayo mahuhuli, mga kapatid, kung siya yung laging una. Amen? Diba? Siya nga ang sikreto ng matagumpay na buhay. Amen? Kung inuuna mo siya, amen? Diba? Ano ang feeling kapag ikaw ang una? Ha? Kapag ikaw ang inuuna, anong feeling? Of course. Diba? Feeling masaya, feeling importante ka, diba? Yes. When Jesus is first, you will never be last. Sa kahit anong gawin at gagawin natin na mabuti ngayon na, hindi natin may papangako ang bukas, sapagkat ang oras na meron tayo ay ngayon palagi. Yes. Sa mga nasayang na oras, wala na tayong magagawa. Amen. Ano man ang nangyari, nangyari na. At hindi na may babalik pa. Pero, may oras pa ngayon upang bumawi. Amen. Katulad ng laging pagbibigay sa atin ng Diyos ng panibagong pagkakataon. Amen. May mga mali tayong naging pagpipili, may mga mali tayong naging pagpapasya, may mga mali tayong nagawa sa buhay, amen. May mga bagay na hindi natin nagawa noon, amen, na gusto nating gawin pero hindi natin nagawa. Laging merong pagkakataon pa rin na ibinibigay. Tapos na yung noon, pero meron pang ngayon. Amen. No? Ano mang nangyari, nangyari na at hindi na may babalik pero may oras pa ngayon upang bumawi. Katulad ng laging pagbibigay sa atin ng Diyos ng panibagong pagkakataon sa mga naging pagpili at pagpapasyang nagawa natin. Just learn from them and move on. Diba? Ang importante, natuto ka. Amen. At move on ka na. Amen. Move on ka na. At may kasabihan ding, don't cry over spilled milk. Diba? No? Ang natapon na eh. Diba? Ang gawin mo na lang, lagyan mo uli ng gatas yung baso mo. Amen. Pero this time, hawakan mong may pag-iingat. Amen. Hawakan mong may pag-iingat. At anumang di mabuting karanasan, don't waste your time lingering on it. No? Wag sayangin ng panahon na yun na lang ang lagi mong iniisip. Wag kang ma-stuck doon. Amen. Yes. Mabuburo ka. Amen. Sino dito gustong maging burong Kristiyano? Of course, wala. Diba? Hindi ka na umalis doon dahil stuck ka na, di naburo ka na. No? Ano man yung mabuting hindi karanasan o naging karanasan, mga kapatid. Amen. Meron tayong time to move on. Meron tayong time to move on. Gamitin natin ang oras na bigay ng Diyos, hindi lamang sa pang-pisikal, kundi pang-espiritual, higit sa lahat. At ang pinakamagandang paggamit ng oras na kaloob ng Diyos ay ang oras na ating maibibigay sa Kanya. Amen. Oh? Naniniwala ako, magiging maayos at tama ang ating mga orasan. Amen. Yung oras na ating ibinibigay sa Diyos ang magdadala sa atin upang maging tama ang ating mga orasan. Amen. Hallelujah. Don't waste your time. Amen. Tayo mo sang katabi, don't waste your time. I-value mo yung oras na meron ka. Sabi nga, teach me
to use wisely all the time I have. All the time I have. Amen. No? Hallelujah. So tayo manalangin mga kapatid. Hallelujah. Praise the Lord. Ama, salamat sa pagbibigay mo sa amin ng karunungan upang may bilang namin ang aming mga buhay ayon sa iyong kalooban. Patuloy na mabagong takbo ng aming buhay, na ang oras ng aming mga buhay ay makapamuhay kami ng may katalinuhan at kabutihan. To live wise and to live well. Thank you so much, dearest Abba, in Christ Jesus. Amen. Amen. Bilang panguli, mga kapatid, bonus video. Panoorin nating lahat bago kay Pastor. Ano po to, sir? Billionaire po kayo? More than a billionaire, bro. Pwede niyo po ba explain, sir? Ano po ibig sabihin niyo? I have something that money cannot buy, and that's eternal life in Christ Jesus. Sir, maka-Diyos po tayo. I'm a Christian, yes. Sir, ako po nag-interview po ako ng mga successful people for the younger generation. Baka pwede po kayo ma-interview kahit sandali lang. Bro, sure. So, paano niyo nasabi, sir, na mas mayaman po kayo sa mga bilyonaryo? So, religious po tayo, sir? Not religious, but I'm a Christian. Kasi bro, yung yaman sa mundo, nauubos yan eh. Pero yung kayamanan na meron ako kay Jesus, kailanman hindi mawawala. Kasi ang sukatan ng mundo ngayon sa kayamanan, kung magkano yung nasa bank account mo. Pero yung kayamanan, pwedeng mawala sa isang iglap eh. Whether we like it or not, we are all going to die. Death haunts people. No matter how rich, how powerful, how successful a person becomes, no one can escape the certainty of death. Kaya nga sabi sa Hebrews 9:27, it is appointed for man to die once, and after that, judgment. Hindi kayang i-delay yung kamatayan. Mangyayari talaga. Pero bro, alam mo yung good news doon? Jesus defeated death. He defeated death, sin, and Satan. Sabi niya sa John 11:25, I am the resurrection and life. Tatanungin mo ako, bro, kailan ko nakuha yung first million ko? Yun yung araw na niligtas ako ng Diyos. Yun yung araw na sinurrender ko yung buhay ko sa Kanya when I accepted Jesus as Lord and Savior ng buhay ko. Hindi man branded yung suot kong damit, pero yung suot ko, righteousness ni Christ. Wala man akong mansion dito sa earth. Pero sabi ni Jesus sa John 14 verse 2, in my Father's house are many mansions and I go to prepare a place for you. Diba? Imagine si Lord pa mismo yung mag-prepare ng place para sa'yo. So am I a millionaire? More than that, billionaire. More than that, bro, because I'm a child of the living God. Grabe yun, sir, no? Yumaman talaga kayo dahil sa values, no, ng Panginoon. Napapansin ko lang, sir, na parang devoted po talaga kayo, no? Handa po kayong magsalita para sa mga viewers natin about kay Lord Jesus Christ. Bro. Ang Sabi sa ganda, Bible, no? bro, do not be ashamed of the gospel. So, kahit saan ako pumunta, bold ako na i-proclaim yung gospel, i-share si Jesus. Tsaka sinabi niyo, sir, na ang first million nyo, yun talaga yung tumatak na tanong ko sa mga tao, pero kayo tumatak talaga yung sagot nyo sa akin na ang pagtanggap nyo sa Panginoon, yun po yung first million nyo, no? Doon po talaga kayo More than a yumaman. million, more than a billion, eternal life. Walang pera makakabili nun, walang hanggang buhay. Sir, clarify ko lang, no, bago tayo magtuloy dun sa interview natin, kayo po si King Reyes, di ba? Opo. And marami po tayong followers sa social media natin, no? Million followers po tayo, tama po ba? By the grace of God. Sa tingin niyo po ba, sir, si Lord po yung dahilan kung bakit po tayong maraming followers and successful po tayo sa industry? Exactly, wala nang iba. Apart from Him, I am nothing. Kung binigay ni Lord yung platform na yun, gagamitin ko para sa Kanya yun to glorify Him at wala nang iba. Hindi para itaas ang sarili ko, kundi para itaas yung pangalan niya. Ano po ba yung objective natin, sir, doon sa paggawa natin ng channel and doon sa mga followers natin? Share yung salvation na natanggap natin ng libre. Freely we receive, freely we give. Yun lang po yung purpose. Meron akong page, gumagawa ng contents every day to encourage everyone to surrender their life to Christ kasi yun yung eternal. Everything in this world is temporary. Yung nakakatuwa, sir, no, nakahanap po tayo ng industry kung saan gusto po natin yung ginagawa natin and at the same time, nakakatulong po tayo sa mga tao no, na makapagbigay ng libreng knowledge. Yes. Pwede niyo po ba kami bigyan ng isang salita ng Diyos na naging dahilan sa pag-angat natin dito sa industry? Acts 20:24, sabi doon, I consider my life worth nothing to me. My only aim is to finish the race the Lord Jesus Christ has given to me. I'm doing this not for myself, but for Christ. May wala na tong buhay ko eh. Binigay niya na yung greatest gift na pwede kong matanggap, which is yung eternal life. Everything I do, I'll do it for the Lord. So kumbaga natanggap na natin lahat ng hinihiling natin Yes. tapos gusto na natin i-pamahagi na lang sa iba yung kaya pa nating ibigay. Exactly, brother. Wala nang kukumpara doon sa eternal life na binigay ni Lord. Walang makakatumbas na ibang Walang value. makakatumbas. That's the exact word. Thank you, brother. Pag nawala po tayong dalawa bukas, ano po ba yung pwedeng prinsipyo na pwede nyo ibigay sa akin na pwede kong gamitin for the very last time? I would say you do the Great Commission, share the gospel to everyone. Papunta tayo lahat doon sa kamatayan. We need to surrender our life to Christ. We need to repent. We
meaning you acknowledge na you are a sinner and you need a Savior, and that Savior is Jesus Christ. Kailangan lang talaga natin tanggapin, ibigay lahat sa Panginoon. Siya nang bahala, no, sa atin. Amen. So last question na lang po, sir. Any advice po for the younger generation or sa mga viewers natin na gusto mag-succeed sa industry na gusto nilang pasukin? God first. Matthew 6:33, sabi doon, seek first the kingdom of God and His righteousness, and these things shall be added unto you. Ibig sabihin, pag inuna mo daw si Lord, lahat ng pangangailangan mo, ibibigay niya na. Napansin ko lang talaga sa lahat ng mga in-interviews ko, mga millionaires and billionaires, kapag tinatanong ko kung bakit sila nandun, ang lagi nilang sinasabi, si God talaga. No? Amen. You have a wonderful advice, Sir King. So thanks so much for your time. Thanks so much, brother. God Pleasure bless to meet you. Ah, wait lang, bro. May Bible pala akong dala. Ay, sige, brother. Oh, bibigyan kita. Ay, sige po, sige po. Grabe yun, no? Ano pa? Kinod ko kanina, Matthew 6:33, seek first the kingdom of God. Salamat, brother. Salamat. Makakatulong sa akin, God brother. bless you, bro. God is good. And all the time, God is good. Balik kung papansinin po natin yung message ni Pastor, The Times of Your Life. Ito po ay meron pong awitin ng mga nakaraan na panahon na patungkol po doon sa oras ng buhay natin. Ang sabi po dito sa isang stanza, here comes the setting sun. So meron yung panahon na talaga na lumilipas talaga yung panahon. At tapos ang sabi dito, gather moments while you may. Habang buhay ka ngayon, mag-create ka ng mga good memories na. Kasi kung kahapon, hindi ka nakagawa ng good memories, so ngayong panahon ngayon, ngayong araw na ngayon, pwede kang gumawa ng mga good memories, siyempre kasama yung family. Kasama yung family natin. Collect the dreams you dream today. Remember, will you remember the times of your life? So yung pong pagsasama-sama bilang isang pamilya, lalo na't meron nabanggit po na isang pamilya kanina na nagsisisi dahil nawala yung anak. So, i-cherish natin yung buhay natin ngayon na kasama yung pamilya. Kasi sa panahon po ngayon, hindi po paramihan ng pera ang importante. Ang importante po ngayon, pasayahan ng pamilya. Yun po yung pinaka-importante ngayon. So, sa mensahe po na narinig po natin sa pamamagitan nga po ng ating mahal na pastora, mag-collect tayo ng good memories. Siyempre, kasama yung pamilya po natin. So katulad po ng mga bagay na nangyayari ngayon, hindi natin inaasahan yan. So palagi magpasalamat tayo sa Diyos dahil meron siyang napakagandang plano sa bawat isa sa atin. Kaya palagi nating masasabing God is good. And all the time, God is good. Mapagpalang umaga po sa ating lahat. Sino po yung nakatanggap ng magandang mensahe buhat sa ating Panginoon? Yun, nag-amen sila lahat. Sino po yung naging sentro yung Panginoon sa araw na ito? Yes, amen. Dadako po tayo sa ating pagkakaloob. Meron lang po akong babasahin dito sa aklat ng Pilipos. Napakaliit. At buhat sa hindi mauubos na biyaya ng kayamanan ng Diyos, ibibigay niya ang lahat ng iyong pangangailangan sa pamamagitan ni Jesucristo. Amen po ba? So ganun po, pag nakasentro ka sa ating Panginoon, lagi nandyan po yung biyaya. Ano man po ang kalalagayan natin, alam po natin na hindi tayo pagkukulangan ng ating Panginoon. Ito po mai-share ko lang po. Nakita ko po nung isang itong linggong ito, bakit po yung blessing hindi po talaga nawawala. Kasi nakita ko po
iahalimbawa ko po doon sa isang ibon na walang tigil na lumilipad. Katulad po sa atin, kung saan mo tayo mapunta, nandun pa rin po kung nakasentro tayo sa ating Panginoon. Laging nagpapasalamat. Kasi po, talang tinitigan ko po siya. Kasama ko po si Ninong. Meron kaming ginagawa doon sa labas. Ngayon, napansin ko yung ibon na to, lipad siya ng lipad. Sabi ko, ano kaya ginagawa nitong ibon? Bakit hindi siya napapagod? Sabi ko, yung mga pakpak niya, hindi siya tumitigil ng kakapagaspas. Pupunta sa dulo, pagbalik sa dulo naman ulit, babalik. Ngayon, iikot lang siya, pinagmamasdan ko siya. Kada ikot niyang ganon, dito sa gitna, bigla siyang, parang meron siyang kinukuha. Tapos gagalaw siya ganon. Ihinto siya, may kukunin. Tapos pupunta na naman sa dulo, ganon ulit. Ngayon, napagmasdan ko siya, mabuti. Sabi ko, tignan mo itong ibon na to kahit hindi siya nagtatrabaho. Lipad lang siya ng lipad kako. Pero nakasentro yung blessing sa kanya. Nandito sa gitna yung pagpapalang mga blessing na tinatanggap. Ngayon pala meron po siyang meron po pala siyang tinutuka. Yun pala po sa pag nakasentro ka sa Panginoon, nandun yung big blessing. Kasi lang po siya, lipad siya ng lipad, di siya napapagod, di siya nagtatrabaho. Pero tayo, trabaho tayo ng trabaho, hindi tayo tumitigil, pero ang ginagawa po ng Panginoon walang tigil din po yung mga blessing na binibigay na sa atin. Hindi lang po siya ganun kasapatan, anuman po yung kalalagayan natin. Nandun po yung sapat at tamang-tamang lang po sa pamumuhay natin. Magkakaroon po tayo ng konting panalangin. Thank you, Lord God, sa araw na ito, Panginoon. Salamat nga po sa mensahe na napakaganda na ibinahagi ng ating pastora, na si Pastora Nanay Nena. Sana nakatanggap po tayo ng mga pagpapalang kaloob niya sa mga salita na natanggap namin. Salamat, Ama, sa araw na ito. Kami po ay muling magkakaloob sa araw nito, Panginoon. Pagpalain mo po ang mga aming kapatiran na magbibigay, hindi man po ganun kalaki ang kanilang mga natatanggap, pero patuloy pa rin po silang nagbibigay at patuloy mo rin po silang i-bless sa bawat araw ng kanilang pangangailangan, Panginoon. Lord, maraming salamat. Ano po ang maliligom namin sa araw na ito, gamitin lamang po sa ikagaganda ng aming kasambahan, Panginoon. Lord, maraming salamat po sa iyo namin imabalik ang mataas na papuri at pasasalamat. Salamat po, Ama, sa pangalan ng aming Panginoong Yesus. Amen and amen. Napakabuti ng ating Diyos, hindi siya magkukulang. Napakabuti ng ating Diyos, hindi siya nagbabago. Napakabuti ng ating Diyos, hindi siya magkukulang. Sa kanyang
Hallelujah. Sabihin po ninyo sa iyong katabi, magandang buhay sa iyo. Atin pong itaas ang ating mga kamay. Hallelujah. Ang araw na ito ay pinagpala. Kayo rin ay pinagpala na. Lagi mong tatandaan ang kanyang mga pangako. Kung ano man ang pinasimulan niya sa buhay mo, ito ay kanyang tatapusin. Ang buong linggo ninyo ay pinagpala na rin. Salamat sa Panginoon dahil siya ay mabuti. Tanggapan mo, paniwalaan mo sa ngalan ni Jesus. Amen.